Hello mga ka-success! Ito po ang inyong lingkod, the Philippines #1 success coach, Master JC. At nandito na naman tayo sa isang Law of Giving Challenge podcast episode natin. And of course, kaya natin ito ginawa dahil ang main purpose natin ay ang pagtuloy na pag-practice ng tinatawag na Law of Giving. At para sa mga first time na nanood pa lang ng ating programa, ano po ba yung Law of Giving? Ito po ay isang universal law, no, kung saan ang sinasaad nito, tuwing tayo ay nagbibigay, lalo tayong binibiyayaan ng mas maraming blessings. Kaya nga, lagi kong sinasabi, the bigger you give, the bigger you will receive. And so dito po sa ating podcast, meron tayong mga special guests who have volunteered to actually come over and share yung mga pwede nilang i-share at ibigay sa ating mga kababayang Pilipino. At yan ay, it comes in many forms. Kaya antabayanan nyo, no? Every episode natin, lagi tayong magbibigay dito. And for today, I'm very, very, very excited kasi for the first time, meron tayong guest na ang kanyang profesyon ay isang attorney. Ayan. At sa pakikinggan natin ang kanyang humble beginnings, ang kanyang success story. And of course, at the end of the program, meron siyang ireregalo para sa inyong lahat at para sa ating lahat dito sa ating programa through the Law of Giving Challenge of Master JC. So di na ako magtatagal. Let's all welcome our guest, our special guest for today, Attorney Ace Horado. Attorney Ace, welcome sa'yo. Well, thank you so much. Nakaka-nervous pala rito sa show mo. Mas kinakabahan yata ako rito compared sa in-court namin eh. Mas kabado ko ba kaysa sa korte? Iba pala yung feeling pagka katabi ko ang isang Master G. Well, napaka-excited ko kasi I've interviewed a lot of business people in the last 20 years, no? In fact, alam naman ng karamihan, na-interview ko na rin even some of the tech tycoons, even, mga malalaking tao. I've personally interviewed even Donald Trump before, no? And Richard Branson. Pero for today, all right, I understand you are a lawyer. Yes. All right. Pero sige, bago tayo pumunta sa pagiging lawyer mo, maybe it will help us to understand your humble beginnings. Can you say your name, what you do, and let's go back a bit sa early childhood days mo. Anong probinsya ka pa? What kind of family you came from? Well, I'm Attorney Ace Randolph Horado. Siguro I came from a simple and humble family. Are you from any province? No, I literally grew up here in Manila na. Manila-based ka na talaga, okay? Pero yung family mo ba, did you have any struggles when you were growing up? At some point, saang part ng buhay mo na parang nagkaroon ka ng knack for becoming an attorney? Nakaka-nervous naman. This is my first time sharing this to the public. Siguro, I can say na mahirap. Nag-struggle talaga because hindi naman kami ganun kayaman. Well, even although my father's side, they were all lawyers, pero hindi ganun kadali eh. So maybe there's a lesson na siguro... So, masasabi mo naman na hindi ka naman yung totally na, na galing sa walang-wala. Well, kasi split yung parents ko. Oh, I see. Okay. So, yan, this is, again, sabi ko, this is my first time sharing this to the public. So ngayon, nung hiwalay yung parents ko, nahirap because yung mother ko ay, housewife. Okay. So, struggle kami. Dito kami usually nakatira sa mother side ko. Oh, so doon ka mas napapalagi sa mother side. So ngayon, growing up without yung presence ng dapat supposed to be there, mahirap, not only emotionally but also financially. Kasi nga, yung mother ko nga ay housewife lang. Alright. So, nung time na yon, it was mostly your mom who was providing for your needs. Yes, may kapatid ka pa ba? Meron akong, dalawa kami actually. So, dalawa kayo na inaruga niya. Wow. I understand you. Siyempre, you went through the normal education process. And at some point, paano mo na-discover yung hilig mo for law?
Well, I think this is a calling. Ano ba nung bata ka ba, meron ka bang napapansin na kunwari may inapi sa classroom, dinedepensahan mo na? Hindi naman ganun sa point na yun. Grabe ka naman, Master JC. Kasi yung tatay ko nga is abogado. So parang meron ka So, ng meron ka ng akong ina-idolize. Ayun. Pero again, so may role model ka oo, na. pero it is not always like that. Kasi along the way, along the journey, nag-iiba rin yung gusto mo eh. Okay. Di ba? Hindi ka lang doon nakafocus. Just like an ordinary teenagers din, may mga kalokohan ka rin, may mga patambay-tambay, may mga, alam mo, Okay, hindi mo pa relax. Hindi mo pa yun yung gusto mo wala talaga. wala ka pang inkling towards yung profession mo. Maybe wala akong sense of responsibility at that time. Exploring pa. So, when you say in your early years, say high school, college, you ano ka rin, no? Parang dumaan ka sa stages ng pagiging normal na teenager na exploring. Yeah, So, totoo. gumigimik, ganon ba? Gumigimik. May Tumatambay. maraming barkada, tumatambay, umiinom. Ayun, no? Bibilyar, maraming friends. Okay. Literally. Okay. Ano yung mga encounters mo doon that you can say have built you na hindi mo na-realize na today it will help you pala become the person that you are? Well, siguro hindi ko na-realize before na time is something of value talaga. Oh, okay. Time. Kasi before, siyempre, dahil wala ba naman akong parang obligation, easy-go-lucky. So, mas pinaprioritize ko siguro yung mga, sorry to say, mga walang kwentang bagay. Alright. Na sa ngayon, iniisip ko, dapat pala, kung ginawa ko to before, maybe mas marami pa ako na-accomplish, mas marami pa ako natapos. Although may sinasabi sila, kadalasan natin naririnig na yung personal experience sa mga ganitong bagay, di ba? Yung pag-gimmick, pag-hangout with mga tropa, sometimes it becomes very valuable as opposed to just learning by the book. Yes, tama diba? yun. Yes. Kasi meron kang ano dun eh. May personal experience eh. Yes, exactly. Well, tama yun. Actually, sinishare ko to sa mga students ko, sa mga na-encounter ko, and even sa public para ma-share din natin. Kasi baka mamaya, just like me, magulang na ako. So, yung mga ibang mga parents dyan na nakikita nila yung mga anak nila na pinagdaanan ko rin na, walang mararating to. Hindi ganun. Meron pala siyang learnings from there. Yes. Na, ito pala yung na-encounter ko, magiging lesson or teacher pala sa akin in real life. Yes. Yun yung napupulot ko talaga, Master JC. In what I teach in my seminars, ang tawag namin dyan, law of polarity. Oh. When you say polarity, ang buhay kasi two sides palagi eh. They're like opposites. The universe was created in opposites. Meron tinatawag na hot and cold, up and down, left and right, in Positive, and negative. out, positive, negative. Pero hindi mo makikilala yung isa hanggang hindi mo pa na-experience yung Until isa. such time na ma-encounter natin. Yes. Tama. So, for example, paano mo malalaman na mainit yung kape kung hindi ka pa nakahawak ng malamig, di ba? So, ganun din yung buhay. Paano mo malalaman yung tama kung hindi ka nagkakamali? So, I think that's what I'm hearing from you. Yes. Na hindi mo pinagsisihan yung mga ginawa mo, although, syempre, happy-go-lucky. In some way, these mistakes or say yung mga pagiging happy-go-lucky mo have taught you what is, the other side naman na dapat Yes. sana na ito pala yung mas mabuting daan. Well, really, totoo to kasi sabi ko nga, lalo na ngayon, I valued time na. Kasi nga before na parang, marami namang oras dyan, it can wait. Sa ngayon, hindi pala ganun. Di ba? Dapat habang nandiyan yung opportunity, you have to grab it, you have to do something. Di ba? So, talagang maraming mga natutunan doon. And then, tama po yun na hindi ko siya pinagsisisihan. Okay. Can you cite some ways na naging parang medyo bad boy ka rin nung medyo kabataan mo? Siguro. Dahil may mga barkada kasi talaga, hindi na ako namimili ng mga kaibigan. Meron na encounter ko, totoo to na nagnakaw ako sa palengke. Okay. Nagnakaw ako ng prutas. Okay. So na-tempt ka nung time na yon. Hindi ako na-tempt. Tinuturuan nila ako. Tinuruan ka pa. Tinuturuan ako na, kunin mo yung ganyan, kunin mo yung ganito. Alright. Parang just to become part of the group. Ayun, ayan. Para ma-welcome ka. Peer pressure, di ba? May mga ganyan eh. So ako naman, syempre, dahil bata pa naman ako, so I think na parang okay lang. Kasi nga, syempre, barkada ko yan. So, I tried. Alright. But later on, you realized na, now that you're the... mali ba naman pala eh. Syempre, di ba? Yeah. Sobra. That's good, no? And these compounded experiences ng mga, we cannot necessarily call them mistakes, but learning experiences Yes, totoo. have strengthened your, and probably have contributed a lot to your being one of a very tough and very disciplined attorney. Yes. Oo. Idagdag na rin natin sa mga ating mga viewers na sabi ko nga, akala ko rin noon, akala rin ng parents ko na parang wala akong mararating. Kasi nga,
Hindi nila makita. Yung teenager days ko, is wala, parang most of the time talaga nasa barkada ako. Instead of nag-aaral, although pumapasok ko sa school, pero wala, parang for the purpose na sumunod lang ako sa parents ko. Ayun. Ganun lang. At saka not only that, para magkaroon ng baon. Ah. Di ba? Kasi nga, syempre, hindi naman kami nagtatrabaho niyan, so umaasa lang kami sa bigay ng parents. allowance lang. Allowances lang. So, yun yung main objective ko para magkapera ako is pumasok ako sa school even na wala akong natututunan. Parang, sasabihin dito, labas sa Hindi mo sineseryoso. Mm-mm. Now, let me ask you at this point, what was the turning point? Kasi mabigat yun from isang tao na happy-go-lucky, ang pagiging attorney, it takes another, when you graduate from college, di ba? You will have to take another, 8, 10 years? Another 4 or 5 years. 4 or 5 years or so? Diba? May preliminary practice pa yan before you get to become a full-blown lawyer. This is so funny because, maybe sige some ironic. Kasi, nung nagloloko ko, kalokohan ko mga teenager days, I requested my dad, sabi ko, gusto kong mapag-isa, gusto kong walang nagsisermon sa akin, walang nagbabantay. Sabi ko, ipadala mo ako sa ibang lugar. Ayun. Which, pinadala niya nga ako. Saan? Sa Mindanao. Sa Iligan City. Okay, so na-isolate. Kumbaga, Dalawa kami ng kuya ko. nalayo ka doon Dalawa kami ng kuya ko na doon kami pinadala sa Mindanao mismo. So, in essence, masasabi mo ba na yung kasama mo rin palagi is definitely a big force in shaping your life? Kasi dito, kasama mo, puro siyempre, mga kabataan din na malilikot pa isip. Parang madali ka na sway sa kanila. Pero nung na-isolate ka, nagkaroon ka ng time to really look inside of you. Ganun ba yung nangyari? Well, actually, Master JC, malayo pa. Malayo Long pa? way to go pa yan. Okay. Yung sinasabi mo sa akin. Start pa We're lang just yan. heating up. Okay. Nag-warm up Start pa lang tayo. Nung na-realize ko kasi nung nandun na ako sa Mindanao, nagkakaroon pala ako ng longing sa family. Okay. Oo, parang iba pala yung... Siguro doon ko na-appreciate yung pinagsasabihan ako ng magulang. Kasi doon free ka eh. Yeah. Umiinom ka 24/7, pagkagising mo, yan na naman sila. Walang sense of direction nga. So sabi ko sa sarili ko, gusto ko nang bumalik sa Manila, gusto ko magkaroon ng magandang buhay pala. Okay. So nag-aral ako. Although up to the point na pasado lang muna. Pasado. So Just just to appease yung aking family. So ngayon, pinabalik na ako dito sa Manila. Tapos sabi ko ngayon, sabi ko sa tatay ko, gusto ko maging lawyer kagaya mo. Ang sinabi niya sa akin, nireject niya ako. Ayaw ko. So, bakit naman niya tinanggihan? Di ba? Nakakagulat yun, Yes. From a lawyer mismo. Yeah. From a lawyer's perspective. Sabi niya sa akin, ang dami ako narinig na balita na wala kang ginawa kundi magbarkada. Oh. So, I don't think na matatapos mo ang pagiging lawyer o yung law course kasi nga, it will take 8 years to 9 Yes. years. So parang niya, it was in a good way naman pala. It's not that he doesn't want you to become a lawyer, but he just, kumbaga, hindi niya nararamdaman or hindi niya nakikita sa nangyayari sa buhay mo. Hindi naman ako galit sa dad ko. Pero Yeah. syempre sabi ko, maybe it's in a practical way. Yes, so. Kasi marami kami magka-college na eh. Yes. Siguro ang tinitignan niya at that time, yung best for me, was to go nursing. At that time kasi in demand yung nursing. Okay. So sabi niya, ito 4 years lang, practical side, di ba? Parang baka may tendency matapos, at least 4 years lang, and then hindi ganun kamahal yung tuition, may tendency matapos. Siguro yun yung tinitignan niya no time na yun. Okay. So, ano yung nag-prompt sa'yo to, syempre tinula ka na niya na, teka wag, di ba? Ito, marami pang choices. Pero why did you still pursue it? Pagiging lawyer ko. Yes. Sabi ko nga calling. Kasi nga, ito yung turning point nagkaroon yung lola namin, yung mother niya, yung mother ng dad ko, ng major operation. Okay. So, tinanggalan siya ng 2 feet sa large intestine. Okay. Nurse na ako nun. License ako. At saka yung brother ko. nag-nurse ka muna pala. Yes. Alright. So, nag-practice din talaga ako for 1 year. Hospital, emergency room, ward. So, talaga marunong ako. So, instead of hiring another people na magbabayad din the same time, why not give sa amin na lang? Apo pa kami. At the same time, mafe-feel mo na may pagmamahal. Yes, may pagmamahal. Di ba? Na, ay, apo to, pinalaki to, inalagaan to. So, yun doon. Sabi ko, sige, ako yung 4 days, yung kapatid ko, 3 days. Palita kami, relievo. Tapos, kada uuwi ako from Pasig to Novaliches, dahil may pera ako, tapos wala naman akong anak, hindi naman ako hiningan ng parents ko ng pera, ito na naman ako, papainom ko sa mga barkada ko, bibig na naman, ito na naman kami. For 4 years, ganun.
So, tapos na-realize ko, parang, kailangan ko magbago. At parang naniniwala ako sa sinabi ng mga magulang na one day magbabago ka on your own. Which is true. It happened to me. But it took, ganun 4 years. Ganun kahabang, Ganun ang proseso. cycle Siguro ng, mo, ng yung process ng buhay. Walang direksyon na matagal. Oo, akala mo, marami akong nababasa na life is not a race, may kanya-kanya tayong pacing. Yes. So, hindi ako nadi-discourage. Parang sinasabi sa sarili ko. Kumbaga, in due time, dadating Yes, siya. Tatawagin ka it's just a talaga. matter of time. Yeah, your life purpose will really keep knocking on your door. Oo. So, sabi ko sa lola ko, kasi lawyer din siya. Sabi ko, gusto ko mag-medicine. Kasi in-embrace ko talaga yung pagiging medical practitioner ko. As in, minahal ko ng sobra yung pagiging nurse ko. Grabe, no? Alam, parang, that's like total irony, no? With Yes, sabi ko, it's really ironic. Yeah, where you ended up today. So, sabi ko sa lola ko, gusto kong maging doktor. Gusto kong, yun nga, na alagaan, maraming alagaan mga tao. Yun na, ikaw, kasi nga yung lola ko, may edad na. Tapos sabi niya, tatawagan ko yung pinsan ko na doktor. Doon nalaman niya, tinawagan niya. Sabi niya ngayon, eto si Ace, gusto maging doktor. Paano ba yung setup, tuition? Paano ba? Pwede ba siya maging working? Kasi nga, kinakailangan niya ng nurse. Yes, kumbaga, kailangan mo pa rin siyang bantayan. Yes, so sabi ngayon ng doktor, ng pinsan niya, first cousin niya na doktor, na hindi po pwede ang working. Kinakailangan full-time student ka, at ito yung tuition. Honestly, sinabi ng lola ko na hindi ka pwede maging doktor kasi nga, ito yun. Pinresent niya na sa akin. So, medyo na-discourage ako kasi sabi ko, ito yung gusto ko, mahal na mahal ko to. Talagang, handa na ako dyan. Nag-isip na naman ako. Pero hindi naman po pwedeng, babalik na naman ako sa yung routine ko na walang kwenta. In short, ang tawag nga ng tatay ko doon ay bomb. Sabi ko, ayoko nang bumalik doon. So, ang ginawa ko, nag-inquire ako sa school para mag-masteral. Kasi gusto ko magturo talaga naman. Okay. I love teaching. Gusto ko i-share yung aking knowledge. So one of your gifts is, na-notice mo sa sarili mo, you have a parang gift of teaching. Yes. So, sabi ko sa sarili ko, hindi pa pwedeng ganito. Sabi ko, nag-inquire ako. Sabi ko ngayon nung school, marami akong kulang. Although may pera na ako, nakapag-ipon na ako. Nag-ipon na ako sa sarili ko dahil nagre-ready na ako. Sabi ngayon nung school, kulang ka sa requirements, hindi lang po pera ang usapin dito. Nalungkot na naman ako. Sabi ko, ano ba talaga? Kung kailan gusto ko magbago, gusto kong magkaroon ng direksyon yung buhay ko. Hindi naman. Hindi na Hindi naman. umaayon yung panahon. Hindi yata uubra. So medyo nalungkot na naman ako. Balik na naman ako. Tapos nag-research ako. This time, I did not give up. Sabi ko, siguro try ko sa law school. So sabi ko nga, Pasig ako mag-work dahil nga ako yung nurse ng lola ko. PDN ang tawag doon, private duty nurse. Then I'll be going back to Novaliches para pagka-rest day. So nag-research ako. Sabi ko na yung pinakamalapit na law school doon sa lugar ko and at the same time yung cheapest. Okay, so parang parang you were looking for a better alternative. Yes, decided talaga ako na gusto kong magkaroon ng direksyon yung buhay ko eh. Yes, that's So good. parang wala na makakapigil sa akin ito. Parang by hook or by crook. Alam mo, yung mga moments na ganyan for business people and, yung mga success stories. Yes. Talagang yan eh. Yan yung tinatawag na You cannot stop an idea whose time has come, di ba? Tama. And then may mga clients din ako ng mga negosyante. Kinukwento nila sa akin na nandito na sila sa lowest point of their life. Pero they still bounce back. Yeah. Di ba? Hindi mo naman kasi malalaman yun kung titigil ka eh. Tama. So ako, I keep on trying. Sabi ko, try ko lang ulit to. Try na naman. So, inquire ako. That time, nakita ko 2 schools. So, isa ay New Era University, run by INC, mga kapatid natin sa INC. And the other one is Dominic Sabio. So, nakita ko is mas cheapest yung New Era. Tapos along the way pa, papunta ako ng Pasig. Di ba? Sa Commonwealth lang. So, nag-inquire ako doon. Bakit siya mura? Kasi subsidized ng school. Ng religion. Napakagaling, napakagagan. Doon ko lang na-realize na quality pala yung education despite na yung tuition fee napakamura at that time. At that time, mamura at that time po. So ngayon, nag-inquire ako. Same thing, dala ko lang pera dahil wala akong requirements. Hindi ko pa alam, magtatanong lang ako eh. So sabi ngayon nung attendant, Sir, dito ko muna hintayin mo lang. Nasa waiting list ka para matanong mo yung registrar o yung staff kung ano yung mga requirements. Okay, sige, nandun, hintay lang ako doon. Ang English ko po noon ay talagang parang sasabihin na lang English Carabao. Kasi yung mga kasama ko nga po, syempre ang mga kasama ko, hindi naman di kami nag-i-English doon. Syempre, of course, hindi ko mapapractice. And then, I have no planning going abroad. Kasi nga, ang gusto ko, buhay ko, nandito lang sa family. Lalo na, kasama yung nanay ko. So you wanted to practice your being a lawyer here na? Hindi. Parang ang point ko lang is, I'm not yet ready for an interview. Okay. Ganun. So, basta waiting list lang ako, hintayin ko yung requirements.
And then at that time, nung ako na tinawag, sabi, Sorado, pasok na. Subject for interview ko ngayon, So kinabahan talaga. Honestly, natakot ako. Tapos ang mag-interview sa akin, lady lawyer. Tapos Na-challenge ka. Hindi ako na-challenge, natatakot talaga ako. Nervous ka talaga. Yeah, it was really frightening. In the sense na hindi ko alam kung ano sasagot ko. I'm not yet ready. English yung conversation, sinasagot ko siya ng Tagalog. Napaka-fluent niya. Very intimidating. Kasi nga, lady lawyer eh. Tapos strict pa. Parang fierce mode. Parang ang tawag natin ay poker face. Yes. Parang I just can imagine, parang at that time, parang perspective lang, parang kumbaga parang ang humarap kay Miriam Defensor Santiago. Yes, di ba? tapos coming from nowhere, hindi ko talaga alam literal kung anong ginagawa ko. Basta sumasagot lang ako, Tagalog. English yung tanong, Tagalog ang sagot. Kasi ang point ko doon, bakit hindi ako nag-English? Diba? Sabi nga ngayon, if you're asked in English, you answer in English as well. Hindi ko masagot na English kasi nga hindi ako marunong. O hindi ako magaling. Maybe marunong ako but I really don't know kung tama yung magiging construction ko in English. Kasi nga, sabi ko nga, hindi ko naman pinapractice. So how did that end up eventually? Tinanggap ako. Tinanggap ka naman. Tinanggap pa rin ako. Sabi mo, basta daw ako. So nagulat ka rin. Yes. And then, that's the history. Ayun na. That's where your journey began sa pagiging... From that point, ang gusto ko lang, dahil nga puro barkada ako, sabi ko, once na mag-start ang klase, wala akong ibang intindihan kundi aral, work, aral, work. And that's exactly what you did. Hindi nga rin eh. Kasi nga, hindi ka po pwedeng, you can live in an island alone. Yes. Kasi meron palang mga pool of cases, may mga groupings. Sabi ko, so eto na naman ako, dahil mabarkada akong tao, kinocontain ko yung aking pagiging friends. Yung ano mo, yung habit mo. Yung habit ko na magiging talaga napaka-friendly ko. Lahat kinakausap ko, lahat binabarkada ko. Talagang positive vibes. Pero nagkakaroon ako ng boundaries na up to the point na ayokong lalabas ulit kami. Kasi mga professionals yung kasama ko, mga graduates na eh. Yes. So, at least nagkaroon ka na ng grupo na meron na ring sense of direction na rin. Siguro. Siguro kasi mga first years pa lang kami. Kaya lang, yun nga sinabi ko, learning to sa mga na-experience ko. So, ang ginawa ko, kung may mga, syempre, may mga tendency sa mga mag-aaya. O tara, para mag-distress tayo, iinom, kakain sa labas, hindi na ako sumasama. Ayun. Kasi alam ko mangyayari. Kasi ginawa ko na, I've been there. So, yung pala yung lesson sa akin. Been there, done that. Oo. So, sabi ko, okay. So, iiwas pala ako. Okay, ngayon, etong journey mo na nakapasok ka na. Kasi, syempre, di ba, ang gusto mo mag-doktor. Ngayon, pumasok ka sa pagiging lawyer. At some point, there you were just, testing the waters from what I understand. Ano yung point doon na parang na-inlove ka na sa career ng pagiging lawyer? Ano yung part doon na nung inaaral mo na ba, nung umaharap ka na sa may mga case study na kayo, na-touch ba yung puso mo na ito pala ganito pala yung mangyayari pag naging attorney ako? Hindi eh. Nung first 2 years, hindi. Walang ganun. Kasi Wala puro pa, textbooks eh. Hindi mo pa naramdaman? O hindi pa talaga. Siguro, nung nagkaroon na kami ng free legal aid, nagkakaroon na ng mga OJTs na, nagkaka-practice na. Ito na naman. So, doon, parang nung nursing days, hindi ko siya mahal until such time na mag-duty na ako. Nung Yung practical na. Actual Oo, na. may actual case na, may actual scenario na. Siguro doon din. Na parang, ito ako kasi gusto kong tumulong sa tao nga, di ba? Sabi ko, ito pala yung kakaharapin ko. Hindi mo siya in a health way tutulungan, but yung peace of mind ng tao, yun yung tinutulong mo sa kanya. So it's the same way, no? Kumbaga, different scenario. approach. Different approach. Yes. Okay. So tumulong din ako sa tao in a different approach. Ayun, ang maganda ron, both ways tinuturo ko na eh. Medically speaking and legally speaking. Okay. When was it that you graduated? Sa nursing days ko, nung 2003. About sa law, sa graduate law. ako ng 2017. 2017. And then when did you start yung full-time practice mo? The moment I passed the bar. Ayun na. Yes. Alright. Good thing talaga. yeah. One take lang. Ang hirap, sobra. Ay, definitely. Alam Sobrang na ng hirap. lahat. Ayoko ulitin. Kahit operan ako ng mga 5 million, ayoko po ulitin. Pero kung 10, maybe pag-isipan. Pero, ayun, lahat naman talagang yan. Siguro isa sa mga nag-develop sa akin bakit gusto kong galingan, ba't gusto kong sipagan, because yung determination, yung pinanggalingan ko, and then at the same time kasi, yung ex-girlfriend ko, naging part ko rin sa journey sa law school, yung ex-girlfriend ko. Ayun. So, naging inspirasyon mo siya? Yes, oo. Okay. Let me Kasi ask kaklase you- ko siya eh. Okay, let me ask you, now that you became a lawyer, can you cite some actual cases na you felt na lumabas yung talagang galing mo at yung passion mo for
lawyering? May mga specific ka bang hinawakan? Ano yung sitwasyon na yan? Talagang tinodo mo at binigay mo lahat para mahawakan mo ng tama yung case na yan. Siguro ito yung I'm very passionate about. Noong nangyari ito yung land dispute. Okay, mga land dispute. Usually, mga may hirap na yung kababayan, pro-poor din ako, walang pera. Although, accessible ang ating public attorney's office, pero syempre, tambak-tambak din ang workload ng mga yan. Nung tinry ko to, talagang binigay ko naman best effort talaga. Okay. Dahil wala ko hiningi even a single cent. So you did it pro bono? Talagang nag-volunteer ka dahil nakita mo na... Out of pity. Para at the same time, not only out of pity, but at the same time, nakita ko may merit yung kaso. Yun, okay. Siyempre, hindi naman po pwedeng suntok sa buwan eh. Magbibigay ka ng full effort dyan. Yes. Full services and then at the Nakita end of mo the yung day, matatalo ka pinaglalaban lang din. nila is something na talagang nasa lugar. Nakita ko na meron talagang problem. Meron kaming parang yung winning rate medyo mataas. For me, sabi ko, sige, I'll give it a go. Dito mo na feel yung ano mo. The other side of, normally, alam naman natin, marami kasing mga tao around the world, ang impression sa, di lang naman sa Pilipinas, around the world na, ay, mga lawyers, mahal yan. Pag private lawyers, yeah. And para bang, when you see an attorney, pag umupo sa tabi mo, parang bawat oras, may metro di ba? Alam na natin yan. Consultation pala, pumapatak. But here, you found a side of you that wanted to really stretch, and give it for free. Yeah. Wow, how did that feel? Sobrang saya. Kasi you save not only, sabi ng couple of persons, families eh. Iilan sila dun sa iisang lugar. Let's say, parang, if I'm not mistaken, parang 56 families. Wow. Sipin mo na lang, nagsisiksikan sila sa iisang how many hundred square meters? Given that, ano naman yung, if you can answer or not answer my next question, ano yung naging most challenging na case na hinawakan mo? Yung talagang na kailangan mo talagang mag-research, gawin lahat, para lang hawakan ito. Mhm. Is there any specific? Meron pero maraming magagalit sa akin. Pero it involves yung mga students. So, yung mga students yung accused. Oh, okay. So, at the same time, I believe na syempre, as lawyers, we do not judge them. So, kung ano yung case na presented sa amin, we have to defend it. Yes, exactly. Kasi mamaya may mga manonood na hindi nila familiar na, umamin na. Assuming lang umamin na sila. Bakit pinagtatanggol mo pa? Still, we are bound to protect the Constitution. And under the Constitution, we have the rights of the accused. Tama. Para lang po alam ng mga viewers natin, di ba? Yes. Na, hindi porket lawyer, hindi pera-pera, na hahawakan mo kahit mali. Hindi po ganun. So, nagsumpa po kami na poprotektahan yung Constitution natin, yung pinakamataas na batas, and under the Constitution, yun nga rights of the accused. Ngayon, going back dun sa accused ng mga students, sabi ko nga sa sarili ko, maybe, bigyan natin ng second chance. Kasi mga bata pa lang ito, baka mamaya, may false accusation na hindi nakita, yung freedom, especially yung mga future na pwedeng mangyari na maging successful sila, baka mawala. Dahil lang... Dahil sa false accusation, di ba? So I need to study the case thoroughly. In fact, pumunta pa nga ako doon sa crime scene. I study every angle nung lugar. Ganun ako ka-passionate. Wow. As a lawyer ngayon, kasi maraming klaseng attorney. Yeah. What do you specialize in now? I'm a general practitioner and at the same time, litigant. So Okay. talagang nagko-court ako. Court hearing appearances. Can you expound what specific cases you can handle? Like sabi nga general, I do handle criminal cases, labor cases, civil cases, petitions. Meron din sa mga, alam mo na yung common, yung annulment. So marami. May mga taxes din sometimes. Alright. So talagang medyo malaki. Broad scope. Yeah. Alright. That's very good. Pero no? favorite ko talaga yung criminal cases. Yan ang ano mo. Yan ang forte mo. Yeah. Alright. Now, andito na tayo sa dulo ng ating programa. Being a very successful lawyer and marami ka nang natulungan, would you like to give any advice to yung mga nanonood sa atin on, from the perspective of an attorney? Kasi may mga nanonood sa atin ng mga estudyante, businessmen, and everybody sa public. What would you say as maybe kahit 3 pieces of advice sa kanila that across the years of your being as an attorney na talagang tingin mo will help anybody to become successful in business and in life? Siguro collectively, students and mga negosyante, applicable din naman to. Kinakailangan yung hard work. Okay.
na kahit anong talino mo, may mga na-encounter ako, may mga nakilala ako na mga Latin honors, but nag-fail sila sa buhay. Hindi uma-action. Ibig sabihin nag-fail, hindi naman porket na nag-fail sila, wala na mangyari. So in the sense na sinabi ko nag-failure, hindi sila pumasa sa mga exams na tinitake nila. So again, hindi lang po yan sa pagalingan. Sabi ko, hard work. Okay. So, kailangan combine. Not only talent, but also meron ka rin hard work. Merong action. Dapat may action, yes, action. Okay, action. Next naman is meron kang dedication. For me, dedicated ka sa gagawin mo to kasi kung ano man yung mangyayari sa surroundings mo, hindi ka mawawala sa focus eh. You will not be out of focus. Nandun pa rin yung goal mo. Meron kang dedication na ito yung gusto mo mangyari sa buhay. So, you have to keep going at Keep it. going, yes. Na kahit ano yung mga hindrances, Yung mga setbacks. mo. Then at the end of the day, you'll wake up and move forward. Yun. Di ba? Kasi otherwise, if you'll stop there, then that's it. Wala na. Tapos na ang laban. Yun na yun. Hanggang doon ang ka lang. laban, oh. Di ba? Tapos na yung boxing ika nga nila, di ba? Okay lang kung panalo na eh, no? Pero kung sumuko ka na sa gitna. Wala na talaga. Oo. Di ba? Kahit kaya mo pa, kung ayaw mo, Oo. ikaw mismo personally nag-volunteer. Yes. See, and your last advice. Last, siyempre, hindi natin kakalimutan yung divine intervention. Ayun. Lagi tayo nagpipray, pinagpapa sa Diyos ko. Kung ano man yung religion ninyo, okay lang naman yan. So long na we believe na merong mas mataas sa atin. Yes. Na kung hindi kasi tayo, kung hindi dahil sa Kanya, maybe. There's always a higher power. Higher power, higher being, kung ano man yun, yes, di ba? Yes. So kung anong tawag natin sa Kanya, so yun, I do believe in that principle in life. Yes, we have to connect with Him. Always. At siya nga dapat ang sinasabi maging center yeah. ng family, ng buhay. So para you'll go So always parang in a what you're saying positive is note. becoming a God-centered business person. Yes. Alright. Well, honestly nga, sabi ko nga, maybe some lawyers, ganito yung ginagawa. Pinagpipray ko yung mga clients ko rin. I will give my best kung whatever the outcome is, it is divine intervention na. Kasi nga, hindi mo naman din makokontrol yung isip ng ibang tao eh, especially yung judges. Kahit presented na yung magaganda yung merit, pero syempre, kung binulungan niya ng higher being, wala kang magagawa dun. So pinagpipray ko na lang, kung ano may maging outcome, it is God's will. Basta binigay ko yung best ko lahat. Yes, alright. Now, I'm very, very happy to hear itong story mo. Parang roller coaster. Yes, eh, oo. Akala mo na, nandito na, pero hindi pa pala tapos. Baba ulit. Marami pa itataas, di ba baba? Oo, sobra. Taas, baba pa. Anyway, attorney, andito na tayo sa dulo ng ating programa. At ito, syempre, yung inaabangan ng karamihan. Now, alam nyo, ang tawag sa programa natin, Love Giving Challenge. Yes. And one of the purposes ni attorney dito ay, katulad ng narinig nyo, di ba? When he experienced helping yung mga tinulungan niya na binigay na lang niya ng pro bono yung because he found merit in the case. Pero ngayon may regalo si attorney sa inyo sa panawagan natin sa Law of Giving Challenge. So attorney, you decided to come here with a special Special gift for everybody. Ano gusto mo? Free kaso? Ano ba yung pwede nating itulong naman sa sambayan ng Pilipino? I-disclaimer ko lang and i-clear ko na lang din na yung nagbigay ako ng pro bono is syempre, kung tatanggapin ko yan, dapat yung hindi ko rin siya mapapabayaan. Baka si mamaya ma-flooded tayo ng mga comments, kung may ganito, ganyan. Tapos kung tatanggapin ko, baka mapapabayaan. Instead na makatulong ako, napasama pa sa kaso. Tama naman. Diba? So, hindi po yan always na laging libre po. I have to check pa muna yan. Case to case po yan. Yes. Okay? Yes. Pero ngayon kasi ang mga tao, maraming tanong sa law. Siguro, yan. Siguro ito po, one of my pro bonus na lang, ito lang ibibigay ko. We will give 10 free legal advice. Ayan! Yan. For, kung sino yung mapipili ng ating Foundation natin. ng foundation natin, magko-comment po sila rito, i-comment nila yung free consultation, and then from there, pipili tayo ng 10 lucky winners. Okay, sige. Ito gawin nyo huwag nyo kakalimutan. So, mag-type kayo if you want a free consultation. Halimbawa, meron kayong kinakaharap na mga kung anumang bagay. Legal issues. Yes, legal issues sa buhay nyo, sa sitwasyon nyo, whether nasa property nyo yan, or maybe in your marriage, or kung ano man, or sa negosyo nyo, di ba? Ang gawin nyo ngayon, type nyo lang, free consultation, dito mag-comment kayo, pero bukod dyan, i-like at i-share nyo yung ating video yan. I-follow nyo yung page natin. Yung mga magta-type nyan, we will compile all the names and we will have a raffle, no? Paparaffle natin. At yung 10 mabubunot natin, at katulad nga na pinangako ni Attorney Ace, you will be providing them with free legal consultation. Yes, Yung mga ganyan, attorney, napakamahal na rin, di ba, sa panahon ngayon. Yes, oo.
At the same time, may ano rin, syempre may cost din. Hindi kasi pwedeng sabihin yung amount. Yes. So may cost din yan. Syempre, I will be personally providing yung talagang consultation. Ako mismo ang harap sa kanila. Oo. Ako yung hawak. I'll give talagang time and effort sa kanila. Pupunta lang sila sa office, ayusin ko yun. Wow. Ako mismo ang harap sa That kanila. will really help a lot of Alam ko may mga nanonood dito na sa dami na mag-share nito, may tatamaan talaga Well, na. baka nga yung iba nga dyan, followers ko na. Kasi I do also legal content creation. Ayun, yun pala. Nakakasama ko rin yung mga sikat na mga influencers dyan. Okay. Baka mamaya, you can check also my Facebook page. Yes. At Attorney Ace Randolph V. Jurado. Pwede kayo manood ng mga legal consultation ko or legal program, mga videos. Baka from there, maybe yung tatanong nyo sa akin, inasagot ko na doon. Pero again, kung very complex o magulo yung sitwasyon, Pwede pwede mo nyo. nga, attorney, saan ka nila mafa-follow ulit para alam lang ng lahat? Okay. Pwede po niyo akong ma-follow at mapanood po sa aking Facebook page at Attorney Ace Randolph V. Jurado. So ngayon, meron naman tayong isa pang ibibigay, no? This time for the entire service natin sa foundation natin. Meron pa pala, Master JC. Yo. Kala ko okay na yun. Para na naman akong biglang kinabahan na naman. Lalamig na naman ako. Ayun, you wanted to also help out naman sa ating programa. Well, tama naman po. Okay, at ito, kasi panganak pa lang ng ating foundation eh. And alam mo naman, ako, si Sir John, matagal na ako nagtuturo ng Oo nga po. love giving for na 20 years. Pero wala sa itsura niya. Oo, pero ngayon kasi ginawa na nating podcast para mas marami tayong matulungan. Hindi na tayo pwedeng magtago pa sa sa shadows. We want this public because alam mo, attorney, with what's happening right now, I think our country needs more go-givers Yes. than go-getters. Well, I believe that as well. Kaya nga, that's why I'm here. That's why I'm doing my own little way Yes. na makatulong din sa public. So, Nakapito attorney- din ako sa mga program, sa mga barangay-barangay. Okay. So dito naman sa foundation, ano po yung balak yung itulong natin? Nakabahan ako eh. Well, actually, iba-iba naman yung kind of help, di ba? Yes. So siguro, sabi mo nga kanina, kapapanganak lang ng ating foundation, maybe I can be your legal consultant. The foundation. Wow. We will Diba? be very so appreciative and very thankful kami, no? Kasi kailangan din namin talaga ng isang magaling na abogado. Siyempre, to- from startup, paano natin i-register yan, paano natin yan yung mga legalities and everything. Yes, oo. Yan. At, I could be a big help for you. Okay, thank you very much. Kumbaga, your gift is well accepted. Ayan. Thank you din. Okay. Let's put this in writing, ha? Yes, we will. Then also, talagang attorney kayo. Oo, syempre. Everything has to be put in writing. Pero attorney, may isa pa tayong gustong gawin together na... Meron na naman, Master JC. oo. Tama naman na. Offhand na pag-usapan natin kanina. Alright, ito pakinggan nyo, maganda to. Kasi balak namin ni attorney. Meron tayong regular love-giving challenge naman na action-based. No? Ito yung ginagawa natin sa field. At nagpapatawag tayo ng iba-ibang klaseng mga tao. Okay. At tinutulungan natin. No? So, ano yan, like the other day we went out and tumulong tayo sa mga riders. The other day, mga students naman. So, ang balak namin ni attorneys, attorneys going to offer free, educational workshops on legal matters. Attorney, can you give us an idea? Ito naman yung ganun kinabahan. Bakit ba lagi akong kasama dyan, Master JC? Ano yung mga pwede nating itulong in the form of education naman Okay. for the general public? Kasi you are a very, very good teacher. That's your passion, right? Yeah, totoo Teaching. yun. Maraming ignorante sa batas eh. Yeah, totoo. Definitely, even professionals. Like ang daming mga situations ngayon. Remember, just recently, hindi ko na i-mention yung pangalan, there was this very viral bullying case. Yeah, I know that. Maraming parents. Ngayon na lang, di ba, sila nagiging aware. Kasi iba tama. tumatahimik na lang eh. Tama. Hindi na alam anong gagawin eh. And they don't know their exact rights when these things come up. Would you like to share what we can, how you can be of help to the foundation through these educational seminars that we Sige, can do? yung approach ko kasi ng mga workshop or yung seminar natin, it varies kung sino yung ating mga participants. Okay. For example, sinabi mo kanina, bullying. Pag mga school setup tayo, pwede ako magturo dyan ng anti-hazing law, Yun. pwede rin yung sinatawag nating safe spaces, or yung anti-bullying. Pwede yan. Kasi yun yung mostly
na nangyayari sa school. How about sa, let's say, sa women? Women. Gawin naman natin, example lang, anti-violence against women and their children. Po pwede rin yung sa support o yung sustento na madalas. Yun ang nagiging tanong sa akin. Oh, hindi alam. How much is the support? And ano pa yung mga rights? Mga solo parents naman. Yun, solo So, pwede parents. rin yung ganyan. Magandang ano yan, no? Mhm. Alright. How about sa business people? Business people, actually, I do, meron ako, naka-tie up ako kay Mixose. Okay. Yan, ako ay isa sa mga legal coaches nila doon. Ang tinuturo ko doon, labor law, corporation law, sometimes with a touch of taxation. Ayun. So you can also, so from time to time, we can actually roll out business seminars. naman, no? Labor law, civil law, yan yung mga related sa mga businesses naman. Yes, maraming aspect na yan. From registration, taxation, all these things. Napakaganda. So ayan, no, antabayanan niyo po yan, no? And we're going to closely work with Attorney Ace through the Yes to Success Foundation para magbigay tayo ng libreng educational workshops, no? To, for the benefit of the general public para magkaroon kayo ng access to important knowledge sa mga legal matters. Yes. Kasi pag ignorante tayo, di ba sabi nga natin, di ba? Ignorantia lehis non excusat. In English, ignorance of the law excuses no one from compliance with. So, ibig sabihin, hindi po pwede hindi mo lang alam. That's why ako po, isa po ako sa maraming lawyers na nag-advocate din na magkaroon ng legal knowledge yung mga tao, even as early as high school. Kasi nga may mga legal implications sa kagad. Yes, so abangan niyo po yan sa training center ni Master JC, no, Yes. na i-conduct natin from time to time. I'm very, very... Pag, Master JC, idagdag ko na lang po ito, last na lang. Sige po. Pagka tayo ay magkakandak ng mga public consultation, yung ganyan, program o yung action natin, action center, kasama ko dyan with all due respect, kasama ko dyan kasi ex-girlfriend ko. Okay lang. Yeah, Kasi sure. baka mamaya magtanong yung tao, syempre narinig nila, may ex-girlfriend, may kasama ko sa journey sa law school. Yes. Diba, kasama ko siya dyan, okay lang ba? Bakit tinatawag mong ex-girlfriend? Asawa ko na siya eh. Kasal na kami. Iyon pala yun. Tsaka at the same time, lawyer din siya. Yes. I Diba? love that. So, dalawa kaming lawyers na at the same ganda time. na- Wala kang kinausap mo, kasama ko ngayon siya. ang ganda ng tandem niyo pala. Diba? Okay. Kaya yan. So, first of all, I'm very happy that you volunteered dito sa show natin. At you willingly, no? I think isang tawag lang sa'yo ng ating... Aking Kuya Ruth Guard, oo. kasama ko yan sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Ito na nga. yes, ang ating Vice President ng foundation natin. Yes, oo. Grabe, no? Malapit na ito, i-out ko na to for merch na rin to. Okay. Kasi ano mo po, before we met, Master JC, yung magiging proceeds kasi nito, some of which, i-donate din. Ayun. Sipin mo, di ba? Yes. Tulong-tulong, collective effort, maraming tao. Sabi mo nga po, marami pong tao ang kailangan ngayon sa go-givers. Yes. Totoo lang po. Attorney, bago tayo magpaalam, dahil ikaw ang na-challenge namin na pumunta dito ngayon. Grabe nga eh. It's time for you to pass the baton. Okay, oo, sana. So ngayon naman, yung mga nanonood, siguro ikaw naman maghikayat sa kanila na magbigay sa mga susunod na episodes natin at sa mga outreach programs natin. Okay, thank you. Yes, ako nga pala ay nananawagan po publicly para din po sa mga nakakaluwag-luwag ng mga negosyante. Pwede rin po kayong mag-volunteer dito and accept the challenge na sabi nga po namin ni Master JC, mas marami pong tao ang kinakailangan. Magkaroon tayo ng movement ng pagtulong sa Exactly. kapwa. At lalo na po at this point of time ng crisis. Oy, grabe. Di ba? This is very much needed talaga. Yes, nababalitaan natin po na iba dyan nawawalan na ng pag-asa. Yung iba dyan ay tinatanggal na nila o kinukuha na rin nila yung sarili ng buhay because na akala nila ay wala na talaga silang pag-asa. Might as well, bigyan natin sila even a chance of hope or a scant of hope coming from our own pockets. Maliit lang po ito. And then, through our movement, kung sasama po kayo sa amin, itong maliit na bagay na po ito, ay pag pinagsama-sama, malaki din po ang magiging impact sa society natin. Lahat po ng mga viewers, mapadoktor kayo, professionals, businessmen, or even mga small entrepreneurs, china-challenge ko po kayo na mag-participate po tayo dito sa Law of Giving na challenge. And yung mga details po, nandito lang po sa baba, ilalagay po natin yan. Alright. Maraming salamat, Attorney Ace, for this very, very wonderful privilege to get to know you. And of course, no, grabe ka, isang tawag lang. Hindi kami nahirapan sa iyo. Basta no? opportunity ng pagtulong, why not? Diba? Yes, Yun na lang and ang kaya natin ibigay sa tao. Yes, we are very proud of your of your good heart na pumunta ka dito to accept
our Love Giving Challenge. So ang tanong na lang, sino kaya ang next na challenger natin? Ayan. Okay, so hanggang dito na lang tayo. Don't forget to like, share, and comment para kayo ay makatanggap ng potential na makatanggap ng ating libreng legal consultation mula kay Attorney Ace. And of course, we're going to do a lot of educational seminars on legal matters para ma-educate ang general public, and this will all be for free, courtesy of Yes to Success Foundation in partnership with our lawyers na nandito ngayon. Of course, ang tandem ng mag-asawa na si Attorney Ace Rado at ang kanyang may bahay. So, di na po kami magtatagal. Hanggang dito na lang po tayo ngayong araw na to sa ating episode ng Law of Giving Challenge. Sana nag-enjoy po kayong lahat ng panonood sa ating episode today ng Law of Giving Challenge. And of course, abangan nyo yung mga susunod na outreach programs natin nationwide. And of course, alright, kung kayo naman ay na-challenge namin, why not get in touch with us and be our next challenger? At pumunta ka dito at show us, alright, that you are ready to give. Ayan. Tulad ng lagi kong sinasabi ni Master JC, the bigger you give, the bigger you will receive. And with that, kasama ko dito si Attorney Ace Sorado. This is Master JC. Always say yes to success!